booking na. May naglaglag na kay Guadis na di umano na nagnanakaw o humihingi ng payola o lagay. Naku po Mabigat pong akusasyon ito sa isang chairman ng ating LTFRB. At besides nun, mga kababayan ko, kakapasok lang din ng balita kung narinig ninyo, sinibak na po sa pwesto etong si Guadis, mga kababayan ko, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, panoorin natin to. Ayan mga kapatid, nako, narinig nyo ba? Ay, parang hindi ko naririnig. Wait lang. Ayan. Lagyan ko ng sounds. Kung sinibak na magandang pangitain yun. Diba? Ayan. Lagyan natin ng sounds. Special permit, board resolution at iba pa. Maraming Ito. Sabi dito mga kababayan ko, panoorin natin. operator na mga gustong makakuha o magpabago ng ruta, gayon din ang gusto ng prangkisa, special permit, board resolution at iba pa. Maraming beses na raw yang nasaksihan ni Jeff Tumbado na nagsilbing head executive. Ito yung naglaglag kay Guadis, mga kababayan, Jess Tumbado, if I'm not mistaken, Jess Tumbado. Assistant ni LTFRB Chair Chofilo Guadis mula February hanggang September 2023. Ang lagay, 5 million pesos umano. Oh, 5 million pesos umano umano pa lang 50% ang down habang ang huling 50% ay binibigay pag nakuha na ang hinihingi ng operator. Grabe naman, may 50% down payment pa. Ako lang Ito experience ko lang. Alam niyo tong LTFRB, mga kababayan ko, isa sa mga gobyerno inatasan o hinawakan ng government natin na isa sa mga na magpapatupad ng tama. I remember mga kapatid, no? Meron akong isang kaibigan na nag-a-apply ng Grab, mga kababayan. Nag-a-apply ng Grab to Alam nyo, bago ko ituloy itong video na to, mga kababayan ko, mga kapatid speaking of nag-a-apply ng linya o magpapapalit ng linya, ito meron akong mga kaibigan nag-apply ng Grab. Dahil sa kagustuhan nilang kumita ng pera, kagustuhan nilang makakumita ng maayos, may pantutustos sa pamilya nila. Alam nyo mga kababayan, anong nangyari? Pagdating sa LTFRB, mga kababayan ko, pahirapan kumuha ng linya. Kailangan mo daw maglagay. Kaya sabi ko, napaisip ako, naniniwala ako sa sinasabi nito, mga kababayan ko Tapos kahit tanungin mo yung mga sinasakyan kong Grab, ano kayo nakakuha ng linya? Mabilisan, kailangan mo maglagay, di ba? Kahit sa Grab company, yung kumpanya ng Grab, may lagayan na rin dyan. Hawak din ng LTFRB. Diba? Ganun kalulupit. Tingnan nyo Siyempre, head executive assistant ako. Siyempre, lahat ng bagay na pag-usapan namin one-on-one sa loob ng office niya. I believe, victim din to si chairman. Hindi victim yung chairman nyo. Alam niya yun. Meron ba naging biktima na alam yung galawan sa loob? Alam mo, kuya, wag mo na itago. Okay? Wag mo na itago. Maraming Pilipino ngayon, kahit tanungin mo yung mga Grab drivers, kahit tanungin mo yung mga nag-a-apply ng linya, kailangan ng pampadula sa ahensya na yan. Biktima rin. Dahil may instruction daw from higher ups na alam mo yung SOP? Alam mo yung SOP po, SOP daw. Dito nadawit ang palasyo Sinabi niya Tinatawag niyang SOP na kararating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Patay tayo ngayon dyan. Sangkot ang DOTR. Ilan daw opisyal ng Malacanang? Sinong opisyal sa Malacanang? Ito, sabi ni Kuya Jomel Sibog. Di ba Kuya Jomel? Some of the Grab drivers talaga tinitira ng ganyan. Di ba? Kailangan may lagay ng ganito, kailangan LTFRB, kailangan ng Alam mo, bawat kibot, alam mo masakit sa akin to Bawat kibot sa ating gobyerno ngayon na kayo nagteteng, kailangan may lagay, may galaw, kailangan may bayad. Ngayon may nagsalita. May kumuda para sa partido nila. Pues kung ako naman din, nalalaman ko, totoo, ba't hindi ko sasabihin? I'm a pro-government, kilala niyo ako. Pero hindi ko sasantuin yung ginagawa ni Guadis.
I'm not blaming this problem to my president, sa presidente natin. Bine-blame ko tong problema na to reach out para sa ibang Pilipino malaman yung ginagawa ng ganitong ginagawa ng ilang ahensya ng gobyerno natin. Sa totoo lang, kahit kumuha ka ngayon, kumuha ka sa rehistro, pwede ka na non-appearance mga kababayan. Ganun kalupit, di ba? Although nakakatulong, pero nakakasama ng loob, kinukonsinti lang natin yung mga gawaing mali. Totoong nangyayari to. Kahit sa LTO di ba? Sabi nila wala nang fixers na pabilis natin. No, may mga proseso pa rin diyan. Pero itong problema sa LTFRB, mga kapatid, marami mga jeepney drivers natin ngayon na mawawalan ng trabaho. Alam niyo po ba, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, sa mga hindi nakakaalam until December na lang yan mga yan. And sa December, wala na sila. Phase out na sila, tuluyan. But the biggest problem mga kapatid, alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano ang biggest problem? Paano pag December, sumapit ang Pasko, sumapit ang bagong taon, sa tingin niyo po ba magiging masaya ba yung pamilya ng mga jeepney driver natin? Sa tingin niyo ba magiging masaya ba yung pagdating ng panahon na magpapasko sila? Ako para sa akin bilang isang ordinaryong Pilipino na nakakakita rin ng problema nila at kaya kong magsalita dito. Gusto ko po ipaalam sa inyo, 'di ba? Gusto po ipaalam sa inyo. Marami diyan sa mga kababayan natin operators na hindi naman kayang bumili ng modernized jeep. Totoo to Totoo to. So kailangan pa magkaroon ng kooperatiba, kailangan pang ganito. Alam nyo, mga kababayan ko, ang hirap ng ganun. Sobra. Hindi naman lahat kayang bumili nun Ang tanong dito, kaya bang pautangin itong mga to? Eto nga isang operator ng jeep. 'Di ba? Kung ipe-phase out natin lahat 'yan ngayon, mga kababayan ko, kagaya ng pinaglalaban nila dito, mga kapatid, kagaya ng pinaglalaban nila dito, maraming Pilipino o pamilya o mga jeepney driver ang magugutom at lalabas na naman yung mga yan sa kalsada. At ang pinakamasakit, tandaan nyo to. LTFRB. Manlilimos ulit sila. Yun ang masakit dito. Kaya yung pinaglalaban ni Kuya, yung pinaglalaban ng Manibela, at buti na lang may nag-whistleblower ngayon na isang dating kasama sa gobyerno, mga kapatid, na nag-whistleblower, na nagsalita sa publiko, nagsalita sa social media, nagsalita sa media, ng kabalbalan nito nila Guadis sa gobyerno. Ang masakit pa dito, damay din si Pangulo. Bakit? Ay, hawak niya ang ahensya na yan Gobyerno, siya ang presidente. Tapos nadawit pa, meron pa sinasabi ngayon dito na last uling dating daw ng mga payola sa palasyo. Tingnan nyo. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Ipunin niya, tumalakan niya ang last cold cash. Sa Malacanang daw ang last call trash. Opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Ipunin niya, tumalakan niya ang last cold cash. Kung sino-sino ang mga ito, malalaman na lang daw sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa Ombudsman. Bukod sa lagayan sa central office, may quota rin umano mula sa mga regional offices ng LTFRB na 2 million pesos kada buwan. 2 million pesos kada buwan. Lupit! Alam mo, nakakahawa si President dito, mga kapatid. Kasi alam nyo, maraming jeepney drivers ang bumoto kay President Bongbong Marcos because their faith is magbabago Pilipinas. Magagawa ng paraan. Pero kung may mga tiwaling ganito na gumagawa sa government natin, kung may mga tiwaling ganito na tumitira patalikod kay Pangulong Bongbong Marcos, imagine, monthly, 2 million kada branch ang quota. 'Di ba? Nakakalungkot. Hindi pa rin talaga wala namang perpektong gobyerno sa Pilipinas. Lahat naman may mga problema. Wala naman talaga, kahit nga tao, walang perpekto sa mundo
Pero ito nakakalungkot mga kapatid. 'Di ba? Pilit na binabago ni President Bongbong Marcos yung imahe ng Pilipinas, pagandahin, pagaanin, pagandahin ng itsura, ayusin yung bansa natin, ayusin yung maging maganda ang ating ekonomiya. Pero may mga salot pa rin talaga na ahensya ng gobyerno na hindi pa rin tumitigil sa pagpapataba ng kanilang bulsa. Totoo lang tayo marami pa rin. Ito nga 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, I experience. Doon, yung kaibigan ko nagparehistro ng Grab, kailangan pa daw ng lagay. Nakakatawa, 'di ba? Kahit sa Grab, kailangan din ng lagay para mapabilis yung papel mo. Ano ba naman 'yan? Maliban sa personal niyang nasaksihan, may text screenshot din daw at audio recording si Tumbado. Alam nyo ba, mabigat na yan text and voice. Ni-record pa niya talaga. Well, that's good, kuya. Kung may ganun ka. Nilantad na raw niya ito para maitama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman na ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama na rin sa magsasampa ng kasong graft ang transport group na Manibela na magkakasari ng transport strike sa October 16 para ikondina ang katiwalian umano sa LTFRB. Diba? Kaya nagwawala yung mga jeepney drivers natin Kaya nagwawala yung mga transport group natin. Kaya nagwawala yung mga dahil may mga tarantado pa rin pala talaga sa gobyerno. Diyos ko po. I'm sorry. Sorry for my words Please, parental guidance kung may nanonood na bata. Please, pakigabayan po. Okay. Imagine, nagkakandara pa yung mga jeepney driver kasi natatakot sila, walang silang pampapakain sa pamilya nila. Kasi yun na lang talaga hanap buhay nila pag jeep. Yun na lang talaga hanap buhay nila pag hanap buhay na yung pagdadrive ng jeep. Imagine, mga kapatid, kung mawawalan yung mga yan, 'di ba? Ilang milyon na jeepney driver sa buong Pilipinas na umaasa sa kanilang pasada ang magugutom. 'Di ba? Modernized jeep ang solusyon, modernized jeep. Paano naman yung mga modernized jeep natin? Yung iba nga umuusok, nakikita ko. Yung iba nga flat na gulong, yung iba wala na nga aircon. Grabe. 'Di ba? Ngayon naiintindihan ko kung bakit naghihimutok tong mga kababayan natin. Ngayon, galit na galit kaya naiintindihan ko ngayon ba't nagagalit tong mga kababayan natin. 'Di ba? Ngayon, malalaman mo kung bakit. Dahil may mga tiwali talaga sa government na hindi talaga nagugustuhan ng mga kababayan natin. Ako rin naman, naaawa ako bilang isang Pilipino. Naaawa rin ako sa kanila. Pero, mga kapatid maaawa rin kayo dahil marami rin Pilipino nagugutom. Alam mo ang nagpatibay pa niyan, eto mga kapatid, papabasa ko sa inyo Statement statement ito galing sa Malacanang. Eto, papabasa ko sa inyo. Sabi dito mga kababayan ko, eto maliwanag to Statement on LTFRB Chair Chopilo Guadis III. President Ferdinand Marcos Jr. has endorsed that the suspension of Land Transportation Financing and Regulatory Board LTFRB Chairman Chopilo Guadis amid reports of alleged corruption under his leadership. Nakananteteng. Sinibak na ni Pangulo. Mga kababayan ko, kung hindi totoo itong mga aligasyon na to, mga kababayan ko, hindi babanatan ng Pangulo to. Ito pa, the President does not tolerate any misconduct on his administration and his introducted that immediately investigation of this matter. He strong condemns dishonesty and duplicity public service. Malacanang. Alam mo, hindi tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos yan kung hindi yan totoo. Kahit sabihin pala nilang allege o allegedly o pinaghihinalaan pa lamang, mga kapatid. Kasi tingnan mo yung pahayag ng palasyo
Sabi pa doon, maliwanag to na, hindi tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganong gawain sa kanyang administrasyon. It's very clear. Good evening, Joy. 'Di ba? It's very clear. Hindi to tolerate ni President Bongbong Marcos yun, mga kababayan ko. Never na ito tolerate ni President yon. Now, mga kababayan, nakita nyo. Yan ang diskarte nila. Yan ang banat nila. Ngayon mga kapatid, sasabihin nyo, kaya huwag kayo magbe-blame sa Pangulo. Dahil kahit si Pangulong Bongbong Marcos at kahit suwayin pa ako ng iba dito, hindi ako papatinag. Bakit? Kung yung presidente ko nga, hindi nga natinag sa korupsyon eh. Ayaw din namin eh. Ako syempre ayaw ko rin. Bakit ayaw ko? Yun na nagpapahirap sa mga Pilipino, mga kababayan eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, na-experience namin yan sa Grab. Na-experience namin yan sa iba't ibang ahensya. Talaga may corrupt. Pero ito lang nagustuhan ko kay presidente. Kasi hindi niya talaga i-tolerate yung mga ganyan. And never to tolerate ni President Bongbong Marcos yan. Yan ang sinabi niya. At susundan pa natin tong story na to, malalim pa to, dahil may investigation pang mangyayari, mga kababayan ko. Yun ang gusto ko malaman natin. Ang lagay ng mga transport operator. Pero maliwanag, mga kababayan ko, sa Marcos administration, ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ang corrupt. Ayaw ni Pangulo ng tiwali. Kaya tinatanggal niya. Yun lang gusto ko liwanagin, mga kababayan.